Sinabi ng isang ministro ng Iran na ang kanyang 300 speedboat na may mga rocket launcher ay maaaring magpalubog ng isang aircraft carrier ng US Navy. Iyan ay walang katotohanan at narito kung bakit. Ang isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ng US ay hindi kailanman nag-iisa. Meron itong hindi bababa sa 10 frigates na may mga anti-ship missiles, torpedoes at barrel. Sasabog nila ang 300 speedboat bago sila makalapit. Ang carrier ay mayroon ding hanggang 90 jet at 20 helicopter na maaaring hampasin mula sa malayo. Kasama sa mga sandata ng carrier ang mga missile, bomba, machine gun at laser. Aalisin nila ang anumang speedboat na papalapit. Ang grupo ng carrier ay buburahin ang karamihan sa mga speedboat bago sila makapana. Ang natitira ay haharap sa isang mabangis na pag-atake mula sa hangin. Kung tumakas sila, hahabulin sila. Bakit hindi tinatamaan ng mga bala mula sa likuran ang mga propeller ng eroplano? Lumalabas na habang umiikot ang propeller, nagtutulak din ito ng rotary disc na patuloy na sinusubaybayan ang anggulo ng mga blades. Kung ang isang bala ay malapit ng ihanay sa propeller, isang inclined disc ang papasok mismo sa rotary disc na pumipigil sa machine gun mula sa pagpapaputok. Sa sandaling lumipat ang propeller, automatikong magbubukas ang mekanismo na nagpapahintulot sa bala na magpaputok nang walang anumang kapansin-pansing pagkaantala. Bagamat umiikot ang propeller sa napakabilis na bilis, mekanikal na konektado ang mga nakasynchronize na gear na tinitiyak na maiiwasan ng mga bala ang propeller nang may katumpakan ng millisecond. Kaya't gaano man kalakas ang iyong pagbaril, ang mga bala ay hindi tatama sa mga talim. Hindi ka panipaniwala! Ang inventor ng diesel pile driver ay tunay na isang henyo. Ginagamit nito ang napakalaking tulak na nabuo ng mga pagsabog ng diesel upang patuloy na gumalaw pataas at pababa ang martilyo na nagtutulak ng mga reinforced concrete na tambak sa lupa. Ang pile driver na ito ay talagang isang guide rod diesel pile driver. Sa bawat oras na bumagsak ang martilyo, ang diesel ay nagniningas at sumasabog na nagtutulak sa tumpok pababa habang ang silindro at martilyo ay itinataas muli na inuulit ang pag-ikot. Nakakita ka na ba ng gayong mahusay at makapangyarihang paraan ng pagtatambak? Ito ang pinakamaliit at pinakasimpleng modelo ng electric train sa mundo na tumatakbo ng mag-isa nang walang anumang panlabas na puwersa. At ito ay patuloy na gumagana tulad nito. Magagamit mo rin ito para sa iyong proyekto sa agham sa paaralan o kolehiyo. Una, kailangan mong kumuha ng non-insulated copper wire at hugis ito ng ganito. Pagkatapos, kakailanganin mo ng 2 neodymium magnet na ikakabit mo sa isang baterya sa isang partikular na paraan. At nariyan ka na, ang aming pinakasimpleng electric train ay handa na. At kung interesado kang matuto tungkol sa agham, manatiling konektado sa amin.